Cristel. Morning, Jade. Okay na Panginoon, good morning po. Tayo po ngayon ay nasa Insight, preaching the Word of God as it is. Isang gawain. Good morning po, Pastora Iris. Morning, Pastora Wilma. Ang programang ito ay naglalayon po na mabasa natin ng buo ang Biblia, mapag-aralan ito at maisabuhay. Kaya samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras ng pag-awit, panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, gaya ng ating nakagawian, tayo ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Bigyan natin ng papuri, pagsamba ang Panginoon sa pamagitan ng mga awitin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Good morning, Eric. Purihin ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa oras na ito. At bago po ang lahat, tayo ay manalangin. Mapurihin kayo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa inyong pagpapala sa araw-araw. Salamat sa inyong pag-iingat sa amin, inyong mga anak. Sa oras pong ito, lalapit kaming muli sa inyo sa pamagitan, Panginoon, ng devotion na ito. Ang dalangin namin, Panginoon, ang mapag-aaralan namin na inyong mga salita, nawa ay maging mabuti, tumubo sa aming puso at makumbig kami nito na magawa ang kalooban ninyo, Panginoon. Purihin ka, nawa ang salita mo lang ang makita sa lahat ng panahon. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige po, sa oras na to, tayo ay magbubukas ng Biblia. Good morning, Sister Jessica, Sister Melda. Pakishare niyo po ito para
Ito po ng iba. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 16. Ito po ang panghuling kabanata ng Roma. At next week, lilipat na po tayo sa iba pa mga aklat ng Biblia. Pagkain ng Panginoon, nawa ay makasama natin yung ating mga kapatid. Ganito po ang sinasabi, Romans chapter 16, buong aklat po ang aking babasahin. Ngayon, nais kong ipakilala sa inyo ang aking kapatid nating si Phoebe. Naglilingkod siya sa iglesia sa Kenkrea. Tanggapin ninyo siya bilang kapatid sa Panginoon, gaya ng nararapat gawin ng mga pinabanal ng Diyos. Tinulungan ninyo siya sa anumang kakailanganin niya, dahil marami siyang natulungan at isa na ako roon. Ikamusta niyo ako kina Priscilla at Aquila. Sila'y kapwa ko manggagawa kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang buhay alang-alang sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanila, at hindi lang ako, kundi pati na rin ang lahat ng iglesyang hindi Hudyo. Ikamusta rin ninyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Ipaabot din ninyo ang pangangamusta ko sa minamahal kong kaibigan na si Epenetus. Siya ang unang sumampalataya kay Kristo Jesus sa probinsya ng Asya. Kumusta niyo rin ako kay Maria na nagsikap ng husto para sa inyo. Kumusta rin kina Andronicus at Junias, mga kapwa ko Hudyo at nakasama ko sa bilangguan. Nauna silang naging Kristiyano kaysa sa akin, at kilalang kilala sila ng mga apostol. Ikamusta niyo rin ako sa minamahal kong kaibigan sa Panginoon na si Ampliatus. Kamusta rin kay Urbanos, na kapwa ko manggagawa kay Kristo. At ganoon din sa minamahal kong kaibigan na si Stakis. Kamusta rin kay Apeles na isang subok at tapat na lingkod ni Kristo. Kumusta rin sa pamilya ni Aristobulus, sa kapwa ko Hudyo na si Herodion, at sa mga kapatid sa Panginoon sa pamilya ni Narcissus. Ikamusta niyo rin ako kina Tripena at Triposa na masisipag na manggagawa ng Panginoon. Kamusta rin sa minamahal kong kaibigan na si Persis. Malaki ang naitulong niya sa gawain ng Panginoon. Kumusta rin kay Rufus na isang mahusay na lingkod ng Panginoon. Kumusta rin sa kanyang ina na para ko na ring ina. Kamusta rin ninyo ako kina Asinkritos, Plegon, Hermes, Patrobas, Hermas at sa iba pang kapatid na kasama nila. Kamusta rin kina Philologus, Gunya, Nereus, at sa kapatid niyang babae na si Olimpas, at sa lahat ng pinabanal ng Diyos na kasama nila. Magbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo rito. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga taong lumikha ng pagkakahati-hati at gumugulo sa pananampalataya ninyo. Nangangaral sila laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin. Kaya iwasan ninyo sila. Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Jesucristo, kundi sa sarili nilang hangarin. Sila sumusunod. Dinadaya nila ang mga kulang
sa kaalaman sa pamamagitan ng mahuhusay at magaganda nilang pananalita. Balitang balita sa lahat ang inyong katapatan sa pagsunod sa Panginoon. At nagagalak ako dahil diyan. Pero gusto kong maging matalino kayo sa mga bagay na mabuti at walang alam sa paggawa ng kasamaan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan at malapit na niyang puksain ang kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan ninyo. Pagpalain kayo ng Panginoong Hesus. Kinukumusta kayo ni Timoteo na kapwa ko manggagawa sa Panginoon na sina Lucius, Jason at Sosipater na mga kapwa ko Hudyo. Kinukumusta ko rin kayo. Ako si Tertius na nasa Panginoon din ang siyang sumulat ng liham na ito ni Pablo. Kinukumusta rin kayo ni Gaius. Akong si Pablo ay nakikituloy dito sa bahay niya at dito rin nagtitipon ng mga mananampalataya sa lugar na ito. Kinukumusta rin kayo ni Erastus na tresorero ng lungsod at ng ating kapatid na si Quartus. Pagpalain kayong lahat ng Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin natin ang Diyos na siyang makakapagpatibay sa pananampalataya ninyo. Ayon sa magandang balita ay pinangangaral ko sa inyo. Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ay inilihim ng matagal na panahon. Pero pinahayag na ngayon sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta. Ito'y ayon sa utos ng walang kamatayang Diyos para ang lahat ng tao ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. Purihin natin ang Diyos at tanging nakakaalam ng lahat. Purihin natin siya magpakailanman sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Tuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ay panalangin natin yung ating mga kapatid na patuloy na makapagpatuloy sila sa pagbibigay ng panahon sa mga ganitong gawain. Opo, maraming sa maraming pagkakataon ay dumarating ang mga magkakapatid sa Panginoon sa kabisihan ng buhay at sa pagkakaroon ng mga iba-ibang ginagawa. Kaya nalilimitahan ang mga bagay patungkol sa gawain ng Panginoon. Nawa ay huwag tayong dumating sa pagkasawa sa pag-aaral ng salita ng Diyos araw-araw. Magbigay tayo ng panahon sa ating debosyon, sa ating Panginoon, sa pag-aaral, pagbabasa, pananalangin. Sa ating nabasa ay good morning Sister Roxanne, good morning Father Harold Legaspi. Pag-aralan natin yung mga isinulat dito. Una ay kinumusta lamang ni Pablo yung mga kapatiran at mga manggagawa sa Panginoon. Sa tulong ng Banal na Espiritu, lumaganap ang salita ng Diyos. Makikita naman natin doon sa aking binasa na napakarami na ng kanyang mga kaibigan at kapatid sa Panginoon na tumutulong sa gawain at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At isa sa kanyang habilin ay yung sa verse 16 na kayo'y magbatian bilang magkakapatid kay Kristo.
at kinukumusta kayo ng lahat ng Iglesia ni Cristo rito. Good morning, Sister Jen. Mapansin natin dito yung salitang Iglesia ni Cristo. At ito'y madalas na gamitin nung sekta ng relihiyon ng Iglesia ni Cristo na pinanghahawakan nila na dahil nakasulat sa Biblia yung Iglesia ni Cristo ay naakala nilang sila yung tunay na Iglesia. Pero paano ba mapatutunayan, mga kapatid, kung sino ang tunay na Iglesia ni Cristo? Ito ay yung mga tunay na tumanggap sa Panginoong Hesus. Yung mga tunay na nagbago ng buhay at mga tunay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pag sinabing Iglesia ni Cristo, ang tinutukoy dito ay ang kanyang katawan, ang kabuuan ng mananampalataya na tumanggap sa kanya at binigyan niya ng karapatan na maging mga tunay na anak ng Diyos. Hindi yung gawa ng tao na gumawa ng isang samahan at nangaral at sa pangangaral ay pinarami ang organisasyon nila. Hindi po yun tinutukoy. Kasi sa lahat po ng churches sa buong mundo na nag-claim na sila ay mga Kristiyano, hindi lahat ng nakapaloob sa iglesyang iyon ay kabilang sa Iglesia ni Cristo. Hindi porki kasama sa isang organisasyon dito sa lupa o sa isang samahan, simbahan, ay magdidikta na siya ay kabilang sa Iglesia ni Cristo. Dahil, mga kapatid, ang ibinibilang lamang ng Panginoon sa kanyang katawan, good morning Sister Michelle, o sa Iglesia ni Cristo, ay yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung kapag ang tinig ng Panginoon ay narinig, ay sumusunod. Kagaya ng sinabi niya sa John, pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. At kapag narinig, sila ay sumusunod. Okay, sa kalooban ng Panginoon, ang taong sumusunod ay ibinibilang ng Diyos sa kanyang katawan o sa Iglesia ni Cristo. At hindi ang tao ang nagdi-decide para mapabilang. Hindi dahil sinasabi ng taong gusto ko sumama sa Panginoon ay may karapatan na siya agad. Ang Diyos ang magsasabi noon kung totoo. Dahil ang tanging nakakabasa ng isipan ng tao ay ang Diyos lamang. Kaya alam ng Diyos kung sino yung totoo na nagsasabi na siya ay sa Panginoon. Okay? Kaya hindi lahat ng nagsasabing ako'y kabilang sa Iglesia ni Cristo ay tunay nga nakasama doon, kundi yung tumutupad sa kalooban ng Ama. Tanong ang kalooban ng Ama, ang mga bagay na nakasaad sa kanyang mga salita. Good morning, Sister Lorraine. Kung ano yung mga nakasaad sa salita ng Diyos sa Biblia, ito ang kalooban ng Diyos. At masusunod lamang ito ng isang taong nagbabasa nito at nakikinig sa salita ng Diyos na ipinapahayag ng mga tunay na anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, mag-ingat. Sabi sa verse 17. Mga kapatid, sabi dyan, mag-ingat kayo sa mga taong lumilikha ng pagkakahati-hati at gumugulo sa pananampalataya ninyo. Nangangaral sila laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin.
Kaya iwasan ninyo sila. Good morning, Sister Julifer. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, na lumilikha ng pagkakahati-hati ay yung nagtuturo ng ibang aral na yung iyong isipan ay nagkakaroon ng pagdududa sa tamang aral. Mga panahon na naguguluhan ka at ang iyong pananampalataya ay naapektuhan. Kapag ang itinuturo namin at ng salita ng Diyos sa iyo ay nagkakaroon ng kontradiksyon sa iyong kaisipan at ang nagiging dahilan ay hindi mo masunod ang kalooban ng Panginoon, ay maaaring nakatanggap ka ng isang aral para pagdudahan ang kabuuang aral ng Panginoon. Kaya mga kapatid, maging mapagsuri tayo, masusuri lamang natin kung tama ang salita ng Panginoon, kung iyong binabasa ang mga naipapangaral sa iyo. May obligasyon po tayo na suriin ito, mag-aral sa kanang ating sarili at hindi yung sunod-sunuran lamang kung ano ang sinasabi ng kahit sino pang tao. Lahat ng tao ay madaling magsalita na sila'y sa Diyos. Ang sabi nga dito, ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod kay Hesukristo, sa Panginoong Hesus, kundi sa sarili lang nilang hangarin sila sumusunod. Dinadaya nila ang mga kulang sa kaalaman. Tingnan nyo kung sino yung nadadaya, yung kulang sa kaalaman. Kaya kung hindi ka palabasa ng salita ng Diyos, malaki ang porsyento na ikaw ay madaya. Sa pamamagitan ng mahuhusay at magaganda nilang pananalita. Once na nakarinig ka ng isang mangangaral, hindi ko sinasabing lahat ng nangangaral ng magandang salita ay mali na po. Hindi po. May mga pagkakataon kasi na ipaparating ang maling aral na nagiging mabuti sa pamamagitan ng magandang mga pangungusap. Pero yung nilalaman ay mali. At hindi naman dahil laging masakit ang salita ng Diyos, ito'y mali na. Tandaan po ninyo, ang salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ito ay parang tabak na dalawa ang talim, kabilaan, na masakit na pag tumama sa atin ay humihiwa talaga para malaman ang katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Ito lang yung bilin. Ito yung mga bagay na ipinapaalala lagi sa atin. Una ng Panginoon at ng mga sulat, ng mga apostol at ng mga propeta. Na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Patuloy siyang nagpaparating sa atin ng mga aral niya. Hindi nagbago yon simula noong araw hanggang sa ngayon. Bagamat may mga nangangaral na iba na ngayon, huwag mo nating tanggapin yung ganong aral. Dahil ang Diyos ay Diyos na hindi nagbabago. Ang kanyang mga salita ay mananatili magpakailanman. Kung ito noon ay nagtutuwid, magpahanggang ngayon, ito ay nagtutuwid. Kung ito ay nagpapalaya sa mga pagkakabihag ng kaaway, hanggang ngayon ito ay nagpapalaya pa rin sa pagkakabihag sa kaaway. Kaya mga kapatid, napakalinaw ng mga bilin sa atin ng salita ng Diyos para hindi tayo maguluhan, para hindi mahati yung ating mga pananaw. Patuloy tayong magbasa,
mag-aral, bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa pakikinig sa kanila, kundi mismo sa banal na Espiritu na siyang magpapaliwanag sa atin. Ang pinakadakilang tagapagturo at pinakamabuting tagapagturo ay ang banal na Espiritu, wala nang iba. Kaya ang udyok ng banal na Espiritu sa iyo habang ikaw ay nagbabasa ng kanyang mga salita ay masakit man ito, ito'y hihilom pa rin sa iyong puso dahil pag sinunod mo ito, magiging mabuti ang iyong buhay. Tandaan natin, pagka ang sinunod lamang natin ay yung mga gusto natin, hindi tayo magbabago, hindi mababago ang ating buhay, ang ating pag-uugali. Pero dahil ang salita ng Diyos ay tinulad sa tubig, ito'y naghuhugas ng ating mga kasalanan at naghuhugas ng ating mga maling kaisipan. Kaya tulungan tayo ng salita ng Diyos na mabago nito araw-araw. Paalalahanan natin yung ating mga kapatid na kinukulang sa kaalaman at sa mga kinukulang sa panahon sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. May mga struggle sa buhay natin at isa sa struggle ay yung sa umaga na magawa nating unahin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Pag naugalian na natin na sa pagmulat ng ating mga mata ay kinukuha natin ang ating mga Biblia at binabasa ito. Magiging mapakalaking tulong yon dahil napapractice tayo, na-exercise ang ating sarili sa pagkilos, sa pag-iisip, sa paggawa na paglipas ng mga panahon, hindi na natin matututulan at hindi na natin magagawang hindi gagawin ang pagbabasa. Talagang magmumula sa ating mga sarili ang paghuhubog. Ang Diyos ang tutulong sa atin, pero mayroon tayong gagawin. Tayo hahakbang at kailangan nating magbigay at maglaan ng panahon sa Panginoon. Ang nagmamahal sa Diyos ay naglalaan sa Diyos. Paano pinakikita natin sa ating mga kapwa kung paano tayo nagmamahal. Hindi nagtitiis, kundi tunay na nagmamahal. Sa lupa, meron tayong mga kaibigan, kapatid, mahal sa buhay na sinasabi nating mahal natin, pero dumadating tayo sa punto na natitiis na lamang natin sila. Pero hindi ganoon sa Panginoon. Di pwedeng tiisin lamang natin ang Panginoon. Kailangan nating mahalin at ipakita sa Kanya sa pamagitan ng mga ganitong bagay, yung ating pagmamahal sa Kanya. Kapatid, nuulit ko, sa buong maghapon ay nakahiwalay tayo sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Lagi nating kasama ang sanlibutan na sa paligid. Pero manatili nawa sa ating puso't isip ang kanyang mga salita. Ito yung mangyayari lamang kapag lagi mong pinupuno ang inyong puso, ang ating diwa, ng mga aral na nagmumula sa Panginoon. Kung hindi tayo magbabasa ng salita ng Diyos, malalaki yung magiging pagkukulang at marami tayong kaalaman na hindi mananatili sa ating sarili at isipan. Kung nating hayaang magkaganon, kapatid, upang tayo'y huwag madaya ng kaaway, patuloy tayong magbasa. At lalo na sa mga panahon na ganito, malapit na, iba na ang panahon, iba't ibang lugar sa mundo ay dumaranas ng sakuna. Ito lang mga nakakaraang araw, sunod-sunod. May bulkan na sumabog sa Russia na naglikha ng napakalakas na paglindol.
ang lindol na yon ay umabot pa sa iba't ibang karatig bansa na maging sa Japan ay nagkaroon ng tsunami at sa Ukraine ay nabulabog yung mga insekto, yung mga locust, mga balang at nagkaroon ng salot ng balang. Sa ibang mga bansa pa na naapektuhan ito, sa Thailand, sa Cambodia na nag-aaway ngayon, nagigera, natapos yung sa Israel at sa Iran, ngayon naman ay dito sa Asia ay meron din. Patuloy lang yan na nagbabadya mga kapatid ng papalapit na pagdating ng Panginoon. Kaya huwag tayong magpabaya sa ating mga sarili. Gampanan natin yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Mamaya po mayroon tayong prayer meeting. Iimbita po akong muli. Paalalahanan natin yung ating mga kapatid. Meron tayong kakayahan na sila'y maisama. Sama natin sila at sama-sama tayong mananalangin, tulong-tulong na mag-aaral ng salita ng Diyos, magpapatotoo para may mga taong lumakas, yung mga pinanghihinaan ng loob ay mapalakas. Nawa ang salita ng Diyos na ating napag-aralan ay huwag magsilbing katitisuran sa atin, kundi magsilbing kalakasan sa bawat isa. Maraming po salamat sa inyo. Purihin ang Diyos. Maingatan kayo saan man kayo naroon, ang man ang inyong gagawin sa buong maghapong ito. Tayo manalangin. Mapurihin ka, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Maging sa sandaling panahon na kami pag-aral, ang dalangin po namin ay ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang makonbikta ang aming mga sarili na gawin ang inyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng panahon. Pagtubayan niyo po kami, ang inyong mga anak na sumubaybay, ay gabayan ninyo mabuti, pagpalain, ingatan, ilayo sa anumang sakuna at sakit, at magkaroon, Panginoon, ng kaliwanagan lagi sa kanilang mga isip. Purihin ka. Maraming po salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat.